Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at tagapanood, saan mang dako ng mundo kayo naroroon. Kung pagod na pagod ka man sa maghapon, kung tila mabigat ang mga iniisip mo ngayong gabi, huminga ka muna. Dahil ngayong gabi, ibabalik natin ang ating mga alaala sa simpleng buhay sa baryo. Isang panahong walang cellphone, walang internet, at ang musika ng gabi ay ang huni ng kuliglig, ang lagitik ng kawayan, at ang pagaspas ng dahon ng palay sa hangin. Ito ay kwento ng isang ama, isang magsasakang ginising ng pangarap at pinatulog ng sakripisyo. Kwento ng pawis, pagod at pagmamahal na hindi kailanman nasusukat sa kayamanan. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata, samahan mo ako sa paglalakbay pabalik sa dekada 90 sa baryong San Roque, kung saan bawat butil ng palay ay may kasamang luha at bawat hakbang sa pilapil ay may dalang panalangin. Ito ang kwento ni Tatay Lando, ang kwento ng bukid na kailanman ay hindi niya nilimot kahit iniwan niya ito. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Sa paanan ng bundok sa bayan ng San Roque, naroon ang isang malawak na lupain na kulay gintong palay tuwing panahon ng anihan. Doon nakatira si Tatay Lando, 52 taong gulang, isang payat ngunit matipunong magsasaka. Ang balat niya ay sunog sa araw, ang mga kamay ay puno ng kalyo, at ang kanyang likod ay laging tuwid sa pag-aararo. Bata pa lang siya, kasama na niya ang kanyang ama sa bukid. Doon siya unang natutong magtanim, magbuhat ng pataba at sumabay sa init ng araw. Nang siya'y magkapamilya, ipinangako niyang ipagpapatuloy ang buhay na iyon kahit gaano kahirap, basta't maitaguyod ang kanyang asawa at mga anak. Kasama niya si Aling Pining, isang masipag na ina na marunong magtahi ng damit at magluto ng kakanin para ibenta sa bayan. Mayroon silang 3 anak. Si Mario ang panganay na tahimik pero masipag sa pag-aaral. Si Elsa na mahilig magsulat at nangangarap maging guro. At si Nonoy ang bunso na palaging nakasunod sa kanyang ama sa bukid bitbit, ang maliit na tabo ng tubig. Araw-araw, 4:00 pa lang ng umaga, gising na si Tatay Lando. Madilim pa, pero maririnig na ang tunog ng kanyang lumang posporo habang sinisindihan ang gaserang lampara. Pagkatapos magkape, pinubuhat niya ang araro at sumasakay sa kanyang kalabaw na si Berto. Dahan-dahan silang maglalakad sa pilapil habang unti-unting sumisilip ang liwanag ng araw sa ibabaw ng bundok. Ang ganda talaga ng umaga, no Berto? Mahina niyang bulong sa alaga. At parang sumasang-ayon, umuungol ang kalabaw habang humahakbang sa basang lupa. Tuwing tanghali, sabay-sabay silang kakain sa ilalim ng punong mangga. Tinapay lang, minsan tuyo, pero masaya. Pinapanood ni Tatay Lando ang kanyang mga anak na tumatawa, nag-aagawan ng ulam, habang si Aling Pining ay nakangiti lang, pagod pero payapa. Para kay Lando, iyon na ang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit isang taon, dumating ang tagtuyot. Halos 3 buwan na walang ulan. Nangitim ang mga palay, natuyo ang ilog at nagbitak-bitak ang lupa. Wala silang inaning bigas. Ang dating masiglang baryo ay napuno ng tahimik na kalungkutan. Maraming magsasaka ang umalis, ang iba'y lumuwas ng Maynila. Isang gabi, habang humahampas ang mainit na hangin mula sa labas, nag-uusap sina Lando at Pining. "Lando," sabi ng asawa, "ubos na ang bigas natin. Si Mario may bayad pa sa paaralan. Hindi ko alam kung paano natin itutuloy." Tahimik lang si Lando. Nakatitig siya sa lamparang nauupos. Hindi siya sanay magreklamo, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Isang parte ng kanya'y ayaw sumuko. Ngunit alam niyang kailangan niyang magdesisyon. Kinabukasan, pumunta siya sa bayan. Bit-bit ang titulo ng kalahati ng lupang minana niya. Naglakad siya ng mahigit 2 oras sa ilalim ng araw, pawis na pawis.
Pagdating sa opisina ng mayamang may-ari ng asyenda, inilapag niya ang titulo sa mesa. "Sir," sabi niya, "ibenta ko na po ang kalahati, hindi para yumaman, kundi para makapagsimula ulit." Pag-uwi niya, tahimik lang siya. Nang makita siya ni Pining, alam na nito ang ginawa ng asawa. Pareho silang tahimik habang kumakain, pero sa mga mata nila may halong lungkot at pag-asa. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na madalas si Lando sa bukid. Nagtatrabaho na siya bilang kargador sa palengke. Binubuhat ang mga sako ng bigas at gulay tuwing madaling araw. Ang dating kamay na humahawak ng araro, ngayoy may mga sugat sa pag-angat ng mabibigat na sako. Pero sa bawat pawis na tumutulo, iniisip niya si Mario, si Elsa, si Nonoy, at ang pangarap nilang makatapos ng pag-aaral. Taon nang lumipas, nakapagtapos si Mario ng edukasyon. Si Elsa ay naging midwife at si Nonoy ay tumulong sa maliit na tindahan ng ina. Ang dating kubong yari sa pawid ay napalitan ng bahay na semi-konkretong pinagtulungan nilang itayo. Isang dapit hapon, habang naglalakad si Lando pauwi, napadaan siya sa dating lupang ibinenta niya. Naging malawak itong taniman ng tubo. Ang dati niyang palayan puno na ngayon ng makina at mga trabahador na hindi niya kilala. Tumigil siya sandali. Nilagay niya ang kanyang sombrero sa dibdib at tiningnan ang papalubog na araw. May lungkot sa kanyang mga mata pero may ngiti sa kanyang labi. "Hindi ko na siya akin," mahina niyang sabi. "Pero dito ako nagsimula. At kung saan ako nagsimula, doon din ako natutong magpatawad sa sarili ko." Makalipas ang ilang buwan, pumanaw si Tatay Lando habang natutulog. Tahimik lang, parang paghinga ng lupa matapos ang ulan. Buong baryo ang naghatid sa kanya. Ang mga anak niya, tahimik lang na umiiyak, hawak ang lumang sombrero ng ama. Pagkaraan ng ilang taon, binili ni Mario ang dating lupang ibinenta ni Tatay. Muling tinaniman ng palay. Sa unang anihan, naglagay siya ng maliit na karatula sa gilid ng pilapil. Nakasulat, "Bukas ang lupa para sa mga kamay na marunong magmahal. Alay kay Tatay Lando." Tuwing dapit hapon, sinasabi ng mga matatanda sa baryo na kapag humihip ang malamig na hangin mula sa bundok, tila naririnig pa rin ang tunog ng araro sa lupa at ang tinig ng isang ama na nagsasabing, "Para sa pamilya, kahit ano kaya kong tiisin." Sa bawat baryo, sa bawat pamilyang maralita, may isang tulad ni Tatay Lando, isang tahimik na bayani na hindi nakikita sa balita o libro, pero sila ang ugat ng lakas ng bawat Pilipino. Ang sakripisyo ay hindi laging malaki. Minsan, ito'y nasa mga simpleng bagay, ang pagbangon kahit pagod, ang pagtawa kahit masakit, at ang pag-asa kahit paulit-ulit kang nabigo. Ang kwentong ito ay paalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi ang lupaing pag-aari mo, kundi ang mga anak mong natutong mangarap dahil sa'yo. At ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kung gaano mo kamahal ang pamilya mo kahit walang kapalit. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, alalahanin mo ang mga sakripisyong hindi mo napapansin. Ang mga kamay na nangulubot sa trabaho, ang mga matang napuyat sa pag-aalala, at ang mga taong patuloy na lumalaban, hindi para sa sarili, kundi para sa iyo. Dahil sa dulo, buddy, ang kwento ng bawat Tatay Lando ay kwento rin ng bawat Pilipino. Ang kwento ng sakripisyo, pagmamahal at pagbangon. Magandang gabi at hanggang sa susunod na kwentong pampatulog. Matulog ka ng may ngiti dahil may mga taong nagmahal sa'yo ng tahimik.